So, isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Espasyan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is the sixth topic for this series, which is praying with adoration. And our scripture is all about Jeremiah chapter 32, verse 17. NI version. Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagpapahayag ng paghanga sa kapangyarihan at kagandahang loob ng Diyos. So, binibigyang diin ito na ang kanyang kakayahang lumikha ng lahat ng bagay at ang kanyang walang hanggang kapangyarihan na magawa ang anumang kanyang ninanais. So, ang panalangin ng paghanga ay isang paraan upang maipahayag ang ating paggalang at pagtitiwala sa Diyos sa anumang sitwasyon. So, ngayon, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the prayer of adoration. Acknowledge God's character. So, sa panalangin ng paghanga natin is kinikilala natin ang kabanalan, kapangyarihan, at kabutihan ng ating mahal na Diyos. So, inaangat nito yung ating pananaw mula sa ating mga problema patungo sa Diyos na may kontrol sa lahat. So, second is the prayer of the adoration strengthens our faith in God. So, ang paghanga natin sa Diyos is nagpapaalala sa atin ng kanyang mga katangian na siya'y makapangyarihan, tapat, at mabuti. So, ito'y nagbibigay lakas at pag-asa sa gitna ng ating mga hamon. So, last teaching is the prayer of adoration gives meaning to our situations. So, sa pamamagitan po ng pagkilala natin sa Diyos, sa ating mga panalangin is nagkakaroon tayo ng mas malalim na kahulugan ng ating mga sitwasyon dahil nakikita natin ang kanyang layunin at plano. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is begin your prayer with adoration. So, dapat natin simulan yung ating mga panalangin sa pagkilala at paghanga sa Diyos, sa ating mahal na Diyos. So, ibalik natin sa Kanya yung pagpupuri at pagsasalamat na nararapat para sa Kanya. So, second is believe in God's revelation of Himself. So, dapat tanggapin at paniwalaan natin yung pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili at sa Kanyang mga salita. So, dapat tayong manalig sa Kanya na may dahil siya ay makapangyarihan at tapat sa Kanyang mga pangako. And last application is build your life on God's wisdom and sovereignty. So, dapat hayaan nating maging fundasyon tayo ng ating buhay sa karunungan at sovereignty ng ating mahal Diyos. So, dapat magtiwala lang tayo sa kanyang mga plano na ang plano niya ay laging mabuti at perpekto. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how does starting your prayer with adoration help strengthen your faith in God. So, para sa akin, yung panalangin na nagsisimula sa paghanga ay nag-aangat sa ating pananaw mula sa ating mga problema patungo sa ating mahal na Diyos. So, pinapaalala nito yung sa atin yung mga kanyang walang hanggang kapangyarihan at kabutihan na nagbibigay ng lakas ng loob upang magtiwala sa Kanya. So, kapag kinikilala natin ang Diyos sa simula ng ating panalangin is nadaragdagan ang ating pananampalataya dahil naiisip natin yung Kanyang mga dakilang gawa at ang Kanyang karapatan sa nakaraan. So, ang paghanga sa Diyos is nagbibigay linaw sa ating relasyon sa Kanya na nagpapalakas sa ating loob na humaharap sa iba. So, let's pray na po. Lord God, Ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Lord God, walang imposible para sa iyo. Salamat sa iyong kadakilaan at kabutihan. Lord God, turuan mo kaming laging magsimula ng aming panalangin sa paghanga at pagkilala sa iyong kapangyarihan. Lord God, palakasin mo ang aking pananampalataya, ang aming pananampalataya sa iyo sa bawat sitwasyon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.